Tapusan pa rin ang kampanya ng mga tumatakbong senador 6 na araw bago ang eleksyon. Sa kabila niya, maraming botante raw ang nag-aalangang bumoto ng 12 senador base sa isang survey. Nasa frontline balitang yan si Laila Pangilinan. Sa Zamboanga, kung saan siya dating naka-assign, nangampanya ang retiradong Marine officer na si Ariel Quirubin. Nakipagpulong siya sa mga local leader at ipinangako ang good governance sa Mindanao sakaling manalo. Maghapong nanuyo sa Marinduque ang isa pang independent candidate na si Luke Espiritu. Pangako niya mga programa para sa mga mangingisda, magsasaka, manggagawa at maliliit na negosyante. Nakuha naman ni Camille Villar ang suporta ng ilang opisyal at kandidato sa Dasmariñas, Cavite. Dumalo rin siya sa Zumba event para sa mga kababaihan at solo parents. Si Senator Francis Tolentino, sinuyod naman ang Laguna at Kamaynilaan. Hinimok niya mga botante na piliin ang mga kandidatong naninindigan para sa kapakanan ng bansa at hindi sa dayuhan. Tuloy-tuloy rin ang kampanya ni Senator Bong Revilla na nagtungo sa Cotabato. Pumunta rin siya kamakailan sa Bonggao, Tawi-Tawi. Si Senator Pia Cayetano sa Iloilo nanuyo ng mga botante. Dito nakipagpulong siya sa mga stakeholder at mga lokal na opisyal. Si Senator Lito Lapid, naglibot naman sa Zambales. Patuloy daw siyang maninindigan na walang isusuko kahit 1 pulgada ng teritoryo ng Pilipinas sa mga dayuhan. Habang si Benher Abalos, nagtungo sa Pampanga. Ipagpapatuloy niya raw sa Senado ang laban para sa pagbabago. Sa May Kawayan, Bulacan naman, nangampanya ang TV host na si Willie Revillame. Nagmano siya sa mga senior citizen na siyang dahilan daw ng kanyang pagtakbo. Binisita rin siya ng mga liga ng barangay, saka nag-motorcade. Samantala, opisyal ng sinuportahan ni Senator Alan Peter Cayetano si Revillame sa pagtakbo niya sa pagkasenador. Ayon kay Revillame, nais niyang maging mentor sa Senado si Cayetano. Si Senator Bato de la Rosa at iba pang pambato ng Duterte o mga kandidato ng PDP laban nag-motorcade sa Pasig, Cainta, Taytay, Antipolo at Marikina. Nag-motorcade din sa Makati ang isa pa nilang kaalyado na si Rodante Marcoleta. Kabilang din dyan si Senator Bongo, nakasama naman sa sasakyan si Philip Salvador. Si dating Senador Kiko Pangilinan, nanuyo ng mga botante sa Iloilo. Muli niyang iginiit na isusulong niya ang mga abot kaya at masustansyang pagkain, gayon din ang tapat na pamamahala. Puspusan ang paglilibot ng mga kandidato, lalo't hanggang sa May 10 na lang ang kampanya. Sa kabila niyan, bumaba naman ang voter preference fill-up rates base sa survey ng Pulse Asia. Ibig sabihin, mas mababa sa 12 kandidato sa pagkasenador ang napupuso ang iboto ng mga botante. Sa Balance Luzon, 6 lang ang fill-up rate, 7 sa Metro Manila, habang tig-10 sa Visayas at Mindanao. Tila nag-aalinlangan na raw ang mga botante. So ibig sabihin parang nag-iisip ang mga tao kung sino idadagdag nila o maaaring manatili na lang sa ganong bilang ang kanya iboboto. Nagbabalita mula sa Frontline, Laila Pangilinan, News 5. Mga kapatid, Jiggy Manikad po, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa konkreto, kumpleto at komprehensibong balitaan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.